Gio POV. Flashback. Hey! Palagi ka nalang naglalasing Gio. Itigil mo na nga yang alak. Kahit anong gawin mo sa sarili mo ay hindi na sila babalik. Sigaw sa akin ni Lucas, habang pinupulot ni Lucas ang mga bote sa sahig. Nang mawala si Ana, ang mag-ina ko ay palagi na akong ganito nagkukulong, nilulunod ang sarili sa alak. Minsan lumalabas pa ako para uminom sa mga bar. Walang araw na hindi ako napapawi sa mga bar. Pero kahit napapawi ako ni isa ay hindi ako nakulong, walang dumadampot sa akin pag nakikilala na nila kung sino ako. Minsan naman may mga naglalapitang babae sa akin para mangakit pero walang epekto sa akin. Kahit pa siguro maghubad sila sa harapan ko. I don't care. Hayaan mo na nga ako. Pwede ba? Mura ko sa kanya. Kaya lumapit siya sa akin, at akmang susuntukan na ako, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa tingin mo ay babalik sila kung ganyan ka palagi. Paano mo naman maibabalik ang mag-ina mo, kung ikaw mismo hindi ka bumabalik sa sariling katinuan mo? Ayusin mo muna ang sarili mo. Hanapin mo sila kung gusto mo makapiling sila. Mag-isip ka naman Gio. Hindi lang ikaw ang nahihirapan kundi kami din. Ang mga taong umaasa sa'yo sa mansyon, sila ang nagmamahal sa'yo, pero kahit ganyan ka na, heto pa rin sila hindi ka iniiwan, kaya tulungan mo din ang sarili mo Gio. Don't be selfish. Naiwan akong luhaan sa mga sinabi ni Lucas. Tama nga si Lucas. Walang tutulong sa sarili ko kundi ako lang. Sa pagbalik ko sa kumpanya, ay inayos ko lahat ang mga naiwang trabaho. Si Lucas din ang pumalit sa akin, habang nagpapakalunod pa ako dati sa alak. Nagpapasalamat ako dahil may mga tao pa rin na kaya magsakripisyo para sa akin. What's your plan? I hired a private investigator. At ikaw lang ang nakakaalam. Wala nang iba. Ayaw kung may iba pang nakakaalam lalo na kay Papa. Ayaw kung may gawin na naman siyang hindi maganda. Mabuti na lang ang nag-iingat Gio. I hope na mahanap mo sila. Tutulong din ako sa'yo sa paghahanap. Salamat Lucas. Sana nga Lucas. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko sila nahahanap. Kahit pa mawala ang lahat sakin, gumasto ng malaki, okay lang basta kapiling ko lang sila. Poor boy. Ikaw ba yan Gio? Ang laki talaga ng epekto sa'yo ni Ana. Sabagay ako nga napaibig niya. Ikaw pa kaya? Kaso alam naman natin kung sino ang gusto niya. Kaya behave na lang ako. Sa una ay medyo naiinis ako, lalo na pag sinasabi niya na gusto talaga niya si Ana. Pero sa huli ay napapangiti na lang ako, dahil nirespeto niya si Ana, lalo na sa amin kung ano na mamagitan sa aming dalawa. Buti naman alam mo, matapos mahanap ng private investigator ko na si Roland, si Zeus at Aliyah. Pinasubaybayan ko na ito sa mga kilos at lakad nila. Pero ang tanging nakukuha lang sa pagmamatsyag ni Roland, ay simpleng detalye lang ang sasabihin sakin. Aalis sila upang pumasok sa paaralan, at uuwi din pagkatapos ng eskwela o trabaho. Pareho din sila ng paaralan. Ang pinagtataka ko lang how can they afford schooling in that university? At nasaan ang ate nila? Dahil ni minsan ay hindi ito nakita ni Roland na kasama ng kanyang mga kapatid. Even their schools walang may nakuhang detalye si Roland. Tanging impormasyon lang ang nalaman niya, ay scholar si Zeus at Aliyah. Walang sino man ang nagsusustento sa kanila kundi sarili lang nila, dahil nagpa-part-time job din sila ayon kay Roland. Makalipas ang 4 na taon, naging laman na ng dyaryo at news ang pangalan ni Zeus Remedios. Nakapagtapos si Zeus ng architect, at isa sa pinakamahusay na architect sa Pilipinas. Hindi lang Pilipinas at pati din sa ibang bansa, dahil sinabak kaagad siya sa iba't ibang bansa, kaya mas nakilala pa siya bilang mahusay na arkitekto. Sa unang kumpanya niya, si Aliyah at Dale lang ang pinakilala niya bilang business partner niya. Walang bahid ng pangalan ni Ana na ipinakilala niya. Pero may ilang detalye na 3 silang magkakapatid. Hindi rin nababanggit ang pangalan ni Ana. Alam ko na na si Ana ang tinutukoy. Na-curious ako sa pangalang Dale. Kaya inutos ko kay Roland na alamin kung sino si Dale. According to Roland, Dale is a successful businessman. May mga restaurant at resort din siya sa iba't ibang lugar. Matapos ko makausap si Roland, ay hindi na ako makafocus sa trabaho ko. Habang paulit-ulit ko sinasabi ang pangalan ni Dale,
Biglang naalala ko ang isang lalaki noong dumalaw ako sa bahay ni Ana. Dale. Exactly siya yun. Kinalikot ko agad ang aking laptop, at hinanap ko ang pangalan niya. Roland was right. He is a successful businessman. But there is one details that caught my attention. Zeus Remedios and Dale Anderson ay matagal nang magkakilala, dahil sa kapatid niya na high school batchmate ito ni Anderson, pero walang pangalan na nakalagay kung sinong kapatid. Alam ko si Ana ang tinutukoy nito. Ilang taon akong naghanap sa kanila. Pero nasa isang lalaki lang pala sila. Alam kong si Dale ang tumutulong sa kanila, at nagtatago sa mag-ina ko. Sa mga panahon na wala sila, nangungulila ako sa kanila. Palagi kong iniisip kung ano ang kalagayan nila. Nasaan sila, dahil ni minsan hindi nakita ni Roland si Ana na kasama ng mga kapatid niya. Sino nag-aalaga sa mag-ina ko? Naaalala ko pa dati, nang mapadaan ako sa isang store about babies, bumili pa ako noon ng book about pregnancy. Kahit wala si Ana, nagbabasa ako, kasi palagi kong iniisip na mahahanap ko din siya, at ako ang mag-aalaga. Hanggang lumipas ang ilang buwan, di ko maiwasan ang mag-isip kung sino ang katulong niya sa pagsilang ng anak ko, anak namin. Pero ngayon na alam ko na, kung sino ang nagtatago sa kanila, gusto kong sugurin at bawiin ang mag-ina ko. Pero paano, kung siya mismo ang ayaw magpakita? Mahirap maghanap sa taong ayaw magpahanap. Ilang araw akong nag-isip kung ano ang mabuting gawin. Paano ako makakakuha ng impormasyon sa mag-ina ko? Kaya naisipan ko na kunin si Zeus bilang arkitekto. We have a plan ni Lucas na magpatayo ng mall. Nag-iisip pa kasi kami ng tamang lokasyon kung saan. Plano pa lang kaya suggest si Zeus Remedios ang kukunin namin. Kaya tinawagan ko si Lucas, para makapag-usap kami. Alam ko naman sa lahat ng bagay wala siyang tutol, pero ako yung kaibigan na pinapalam ko parati sa kanya, before I make my own decision. Hello Lucas. We need to talk. What's that noise? Oh, yes. Saan at oras? Mamaya pag nakauwi na ako sa mansyon. Be there at exactly 5 p.m. Okay dude. Be there. Sige na, mukhang na-isturbo na kita. Hey. Alam ko iniisip mo hindi mo. Shut up. Bye. Ako pa ang ginagawang bata ni Lucas. Alam ko naman na may kasama siyang babae. Kahit ganyan si Lucas, laking pasalamat ko, dahil tinuring niyang kaibigan si Ana. Hindi binastos, ginamit. Sadyang makitid lang talaga ang utak ko, dahil ako ang nag-isip ng ganoon kay Ana. Saktong alas 5 nang makarating si Lucas. Mukhang nagmamadali pa talaga ito, at hindi maipinta ang mukha. Anong mukha naman yan? Not satisfied. Pagbibiro ko sa kanya, na mas lumala ang guhit sa noo. Natawa na lang ako sa reaksyon niya. Wala akong kasama kung yan ang iniisip mo. Sadyang lapitin lang talaga ako ng mga babae. May isang babae lang naman ang buntot ng buntot sa akin, na pumunta pa talaga sa opisina ko, at hinalik-halikan ako. Sakto naman ang timing mo kanina. Hey, chill buddy. I don't know, okay. I chuckled. Sino naman kasi yan? Some girl lang naman na nakilala ko sa bar. Medyo makulit lang naman kasi. At medyo bata pa kasi, kaya hindi ko type yun. Teka, ba't ba yan ang pinag-uusapan natin? Ano pala ang pag-uusapan natin? Sa office tayo. Not here. Okay. As you wish my king. Ang luko may pakamay-kamay pang nalalaman at payuko-yuko. I have a plan. What plan? We have a plan to build a mall, right? It's better if Zeus Remedios ang kunin nating arkitekto. Sa mukha niya alam kong alam niya ang dahilan. I know. Gusto mong makakuha ng impormasyon, tama ako. No. Pagde-deny ko sa kanya. Pero alam ko naman na alam na niya ang dahilan ko. Gio El Greco, ako pa ang lulakoan mo. Okay deal. Alam mo naman hindi ako tatanggi sa plano mo. Siguraduhin mo lang na may makukuha kang impormasyon. What location you want to build? Cebu. Since doon ang new DLR company nila. According to Roland, may usap-usapan na may ipapakilala daw na bagong miyembro ng DLR. And I guess it's Ana. Paano mo naman nasabi? Hindi lang ito basta isang miyembro na ipapakilala, kundi mahalaga ito sa kanila, dahil mismo sa launching ng company nila ito mismo ipapakilala. And I know that is Ana, 100%. I hope so Gio. I hope so. Paano naman kung si Ana nga?
Mag-i-invest ako sa company nila. Bukas ako mismo ang pupunta sa kumpanya nila. Para makausap si Zeus ng harapan, para siya ang kunin nating arkitekto. Sa ganoong paraan ay hindi sila magtaka, mag-isip ng kakaiba sakin. Pag hindi tumanggi si Zeus, sunod na gagawin ko sa mismo ng launching ng company nila sa Cebu, doon ako mag-invest. Mag-invest ako ng malaki sa kanila, para maging miyembro na ako sa kumpanya nila. Akala nila simpleng pagkuha lang kay Zeus ang gagawin ko, pero ang rason ay para mas mapalapit ako sa kanila, lalo na sa mag-ina ko. Brilliant! Amazing Gio! You are the great Gio! Pero paano kung tumanggi si Zeus sa alok mo, na kunin siya bilang arkitekto, at bilang miyembro ng kumpanya nila? According to my research, target ni Zeus ang mga kilalang tao sa industriya, kaya walang sinasayang na pagkakataon si Zeus. And I hope ganun din siya sa offer ko. Wow! May private investigator ka na nga, may pa-research ka pang nalalaman. Tindi mo pre, pero sana nga magtagumpay ka sa gagawin mo. I know Lucas. I know. Uminom muna kami ng kaunti, habang pinag-uusapan namin ang plano ko, at sa plano naming pagpapatayo ng mall. Matagal na namin balak magpatayo, kaya lang wala pa kaming magandang lokasyon. But this time, mayroon na. Pumunta talaga ako sa kumpanya ni Zeus. Una ay hindi daw tumatanggap ng bisita, lalo na pag walang appointment. Nang sinabi ng sekretarya niya sa intercom, kung sino ako ay agad naman ako pinapasok. Tama nga si Lucas, paano kung tumanggi? Isa lang naman ang iniisip ko, kung tatanggi siya ay dahil yun kay Ana. Matapos namin mag-usap ng ilang detalye sa pagpapagawa ko ng mall, sabi ni Zeus ay pag-iisipan pa daw niya kung tatanggapin niya ang alok ko. Hindi na ako nag-atubiling magtanong, dahil baka makahalata siya kung ano ang pakay ko. Pagkabukas ay tinawagan kaagad ako ni Zeus, na tatanggapin niya ang alok ko, na siya ang arkitekto ko sa bagong mall na ipapagawa namin ni Lucas. Hindi ko lang muna sinabi sa kanya kung saang lokasyon. Dahil ayaw kong magtaka siya. Ilang araw ang lumipas, nandito ako ngayon sa Cebu. Inaabangan ko talaga kung sino ang importanteng miyembro ng DLR Architect. Matapos ang mahabang speech ni Zeus Remedias, siya ay ang sunod niyang sinabi ang pagpapakilala sa isang taong bagong miyembro ng DLR Architect. At walang iba kundi si Ana. Ang babaeng mahal na mahal ko, ang babaeng nagpabaliw sa akin. At kasama niya ang aking anak, ang anak namin. Isang tingin ko pa lang sa anak ko, mukha ko talaga ang nakikita ko. Pero naaga pansin sakin ang lalaking hawak-hawak ang kamay, ng mahal ko kundi si Dale. At karga niya ang anak ko. Tiniis ko ang sakit sa nakikita ko. Dapat lang sa akin ito, dahil sa ginawa ko kay Ana ang pangbabaliwala ko sa kanya dati. Madaming reporter ang lumapit sa kanila, iba't ibang katanungan na hindi nasasagot ni Ana, dahil sa sunod-sunod na tanong. Tumahimik sandali ang lahat, nang may isang reporter ang nagtukoy sa pangalan ko na kamukha ko daw ang bata. And you're right, gusto ko sanang sumigaw na yes. That little boy is my son. My flesh and blood. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Masayang masaya ako, dahil sa wakas nakita ko din sila. Walang patid ang ligaya ko ngayon. Gusto kong lumapit, yakapin at halikan ang mag-ina ko, pero hindi pwedeng magpadalos-dalos. Isang hakbang na lang Ana, at mababawi ko din kayo. You and my son are my life. Matapos ang speech ni Zeus, ay umalis na sila sa stage. Dumiretso naman kami kung saan ang conference room nila. Doon ako naghintay sa isang kwarto na konektado sa conference room. Naghintay muna ako ng go signal ng isang lalaking matanda, na nakilala ko lang kanina lang si Romulo Carillo, isang investor din sa DLR. Naikwento ko sa kanya na gusto kong mag-invest din, 30% kaya sinabi kaagad ni Romulo na sumama ako sa kanya. Ilang oras ang hinintay ko, bago nag-go signal ang sekretarya, na nasa labas ng conference room. Pagkapasok ko kita ko ang laking gulat ng ibang investors. Lalo na si Zeus, Alia at si Dale na medyo nakakunot ang noo. Pero pinagtataka ko dahil wala si Ana, at ang anak ko na si Giovanni. Ilang minuto bago ako pinagsalita ni Zeus. Sinabi ko lang sa kanya na I'm willing to invest. 30%. Bakit mo naman gustong mag-invest dito sa DLR?
Tanong sakin ni Dale na halata ang pagkairita sa presensya ko. Kailangan pa ba yan itanong? Alam naman natin lahat na this is business, alam natin ano ang habol natin dito. Baka may iba ka pang habol maliban sa, that's enough. Isang matinding buntong hininga ang narinig ko, bago magsalita si Zeus. Bakit may problema ba? Tanong ng ibang investors. Wala naman, sagot ni Zeus sa ibang investors. So kung wala, bakit pa pinapatagal? We all know that Gio El Greco is one of the billionaire here in the Philippines. Not just here but in other country. Siya na mismo ang lumapit sa atin, tatanggi pa ba tayo? And besides we need investors, right? Sagot ng isang miyembro din. Madami na ang sumang-ayon ang iba naman ay nagbulong-bulungan parte sa pagdesisyon. Okay, you're right Mr. Raimundo. So, anyone who wants Mr. Gio El Greco to be part of our company. Lahat sila ay tumaas kaagad ang kamay. Maliban kay Zeus, Aliyah at Dale. I guess, all of you agreed. So let's welcome Mr. Gio El Greco, one of our new member. Lahat ay natuwa, may iba naman na hindi natutuwa, kundi si Dale. Si Aliyah naman ay tipid nang umingiti sa akin at si Zeus. Matapos ang conference meeting, ay umuwi kaagad ako sa bahay, para magsaya at tinawagan ko din si Lucas, pero hayon ang lalaki busy daw siya. Kaya hindi ko na siya pinilit pa. Alam ko naman na busy na naman siya sa mga babae niya. Kaya ako na lang ang magsasaya sa pagtatagumpay ko ngayon. Mas lalo akong ginaganahan, dahil sa wakas ay nakita ko na ang mag-ina ko. Pero inaamin ko may kunting kaba dahil sa nakita ko. Kung may ibig sabihin ba sa paghawak ng kamay ni Dale kay Ana kanina? Sila bang dalawa? Ayaw kong pangunahan ang sarili ko. Basta ang tanging iisipin ko lang dapat, kung paano ako mas mapapalapit sa mag-ina ko. Ana POV. Hindi pa talaga ako makapaniwala na miyembro na si Gio sa kumpanya namin. Ang pinagtataka ko lang bakit naisipan niyang dito pa talaga mag-invest. Pwede naman siyang magtayo ng sariling kumpanya niya. Good morning ate. Mukhang malalim yata ang iniisip mo ate. Let me guess. Si Mr. El Greco ang iniisip mo ano? You know what ate, magkamukha talaga sila lalo na pagharapan talaga, kamukhang kamukha talaga ni Giovanni. Kaya madami talaga ang nagsasabi. Kitang-kita naman kasi. Kailan ka pa naging manghuhula dyan? At saka hindi siya ang iniisip ko. Iniisip ko lang si Giovanni. Paano kung mag-cross ang landas namin sa kumpanya? Pero hindi naman siya siguro nandoon. Sa ganitong sitwasyon ate, mukhang mag-cross talaga ang landas nyo. Hello, may office room kaya siya sa kumpanya natin, since siya ang may pinakamalaking invest sa ibang investors. What? Anong what ate? Huwag mong sabihin magtatago ka na naman. Hindi ano pang silbi nun? Pinakilala na nga ako sa lahat, tapos magtatago na naman ako ulit. Napag-usapan kasi namin magkakapatid, na doon ako sa Cebu mamamahala sa bagong kumpanya namin. Sa dating kumpanya kung saan ako nagtatrabaho, ay limitado lang kasi ang nakakakilala sa akin. Pag pumapasok kasi ako may sariling elevator ako sa loob mismo ng opisina ko. Kaya ilan lang ang nakakakilala sa akin, mismo sa department ko lang. Kaya walang kaalam-alam ang iba parte sa akin, lalo na sa anak ko. About kay Giovanni naman ate. What's your plan? Lumalaki na siya, mas madalas niya hanapin ang kanyang papa. For sure nakita kayo ni Mr. El Greco sa launching ng company natin. Alam kong naghinala na yun sa anak mo. I don't know Aliyah, kung alam ba niya na nagkaanak ako sa kanya. Wala na akong contact kay Lucas, kung may nasabi ba siya kay Gio. Bahala na, as long hindi kami nagkikita, wala akong kailangan ipaliwanag. Kung tutuusin siya ang dapat magpaliwanag sa pambabalewala niya sa akin dati, at sa ginawa ng kanyang papa. Alam kong may kinalaman siya sa nangyari. Pero para ano pa ang paliwanag niya? May kanya-kanya na kaming buhay. Alam ko masaya na rin siya sa pamilya niya. Problem nga ate, napabuntong hininga na lang ako sa napag-usapan namin ni Aliyah. Aliyah was right, magkikita at magkikita talaga kami. Ilang araw ang dumaan, ngayong araw ang unang pasok ko sa bagong kumpanya namin dito sa Cebu. Dito na rin kami sa Cebu nakatira ng anak ko. Habang pinapaayos kasi ang kumpanya namin, ay siya din ang pagpapagawa ng bahay.
Kaya wala kaming naging problema sa paglipat. Ang nakakalungkot lang, ay dahil kami lang sa bahay ng anak ko at ang yaya niya. Pero sinabi naman nila na dadalaw daw sila paminsan-minsan. Ganoon din si Dale. Okay baby, that's all you want. Yes mommy. Ayaw kasing magpaiwan ni Giovanni, dahil siguro naninibago pa siya sa environment niya. Sa dati kasing bahay namin, hindi naman siya ganito. Kaya heto. Ang daming request na pasalubong, para lang makaalis na ako. Okay, Mama will buy the toys you want. And food you like to eat. But promise me na hindi ka magpapasaway kay Ate Dina Muha. Yes mommy, I will. That's my boy. Come kiss muna si Mama, aalis na ako. He hugged me and kissed me all over my face. Kahit pa nakaayos na ako, wala talaga akong pakialam kahit na mabura ang makeup ko. Basta ang baby boy ko ang kikis sakin. Bye bye mommy. Everything is different now. Place, people, kaya malaking adjustment ito sa amin ng anak ko. Lalo na sa village namin yung neighbors, kaya wala pa akong mga kilala sa village namin. Hindi naman rin ako palalabas sa bahay namin. Gusto ko ngang magdagdag ng kasambahay. Katulad dati noong katulong pa ako. Mas masaya kasi pag may kasambahay na medyo matanda na. Speaking of, musta na kaya sila Lisa at Nay Norma? Nandoon pa ba sila sa mansyon ni Gio? Hi! I missed those days. Kahit pa katulong lang ako dati, kung ano ang mayroon sa amin ay masaya na kami. But now, walang kaproblema-problema sa pera, pero nakakalungkot naman, lalo na kami na lang sa bahay ng anak ko. Ilang minuto lang ang biyahe ko, nandito na ako sa bagong kumpanya namin. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, unang bumati sa akin ang bodyguard, at ibang employee na mukhang kadadating lang. Bumabati din ako pabalik sa kanila at ngumingiti. Ayaw ko naman maging saplada, lalo pa ay bago ako sa paningin nila. Sabi kasi ni Zeus ang ibang empleyado dito, ay matagal-tagal na. Galing sila sa iba't ibang lugar na pinili ni Zeus, upang dito ma-assign sa Cebu. Pagkasakay ko ng elevator akmang sasarado na ito, ngunit bigla itong bumukas ulit. Napatulala ako nang makilala ang isang rebulto ng tao sa harapan ko. Walang iba kundi si Gio. Hindi ako makakibo nang tuluyan siyang pumasok sa elevator. May parang bumuhos na semento sa paa ko, na hindi ako makagalaw. Ultimo ang paglunok ko at paghinga, ay parang may pumipigil. Nagising lang ang kaluluwa ko, nang magsalita siya. Hey, nice to see you babe. Ultimo pagsasalita niya ay nagbago. Mas naging matipuno ang boses niya. His deep husky voice makes me feel insane. Ano bang meron sa boses niya, na tila napapaso ang buong katawan ko, sa pagtawag niya sa akin na babe. His broad shoulder na mas lumaki ito. Yung buhok niya na medyo iba na ang style ng gupit. Lahat ay mapapansin sa pagbabago ng katawan niya. Lahat siguro ng babae ay magkakandara pa sa kanya. Isang tikhim ang narinig ko sa kanya, kaya tumingin ako sa mukha niya. Are you done checking on me? Nanlaki ang mata ko sa tanong niya. Imbes na sumagot, ay umusag na lang ako sa kaliwa. Nakakahiya lang talaga. Bakit ba kasi itong katawan ko, ay parang may pag-iisip na kusang hindi sumusunod sa gusto ko? Sa dami-daming tao dito sa building na ito, siya pa ang makakasabay ko. How are you? Panimula na naman niya. Kagaya kanina hindi talaga ako sumagot. Bahala ka dyan. Ako naman yung kalingkingan. Ganon kami ka-close kung makatanong siya. Parang walang nangyari. Is that how you treat your investor, or should I say a member or partner? Pumili ka lang dyan sweetie, pag ako nakapagtimpi, hindi lang ang tanong ang sasagutin ko sa'yo Gio. Pati din ako may tanong, kaya huwag mo akong simulan. Really ha? Can we just? Okay Mr. El Greco. How are you? I'm good. Is that how you treat your investor? Of course not. Hindi lang talaga ako sanay makipagkamustahan sa mga taong parang walang may nangyari. So now Mr. El Greco. Satisfied. Thank you. Please Anna, can we talk? Not here. Gusto lang kitang makausap. For what Mr. El Greco? All I know is wala na tayo. May kanya-kanya na tayong buhay. Kaya wala nang dapat pag-usapan. I'm good. And you're good naman sa nakikita ko. Kaya good morning. Bye. I saw his jaw clench. His eyes na nakakapasong tumitig,
kaya ako na ang kusang umiwas. Buti na lang ay bumukas na ang elevator at lumabas kaagad ako. I heard he's calling my name, pero hindi ko na siya nilingon pa. Nakakainis naman kasi, first day ko siya pa talaga ang unang makaka-enkwentro ko. Lahat na lang, unang pag-ibig, unang halik, at una sa ano. Nakakainis. Malapit na ako sa aking opisina. At tumayo ang aking sekretarya. Bumati naman siya sa akin. Good morning Miss Anna. Nasa table nyo na po ang mga papeles na dapat nyong pirmahan. Pagkatapos niyang magsalita ay ngumiti naman siya ng kaunti. Marahil dahil nahihiya ito. Good morning Mika. Thank you. Ganon din ang ginawa ko, ngumiti din ako sa kanya. Pagkapasok ko sa opisina, pinagmasdan ko muna ng maigi ang kabuuan neto. Alam talaga ng kapatid ko ang taste ko. The paint was smooth. Yung tipong hindi masakit sa mata, yung nakaka-relax lang sa paningin. The ceiling was perfectly fine, the chandelier, the furniture. Lahat nakuha ni Zeus ang taste ko. Hindi naman kasi ako maarte na madaming kolorete at dekorasyon. Gusto ko lang yung simple, at hindi madaming kagamitan sa paligid. Habang busy ako sa pagpipirma, at pagbabasa ng mga papeles, napatingin ako sa pintuan nang bumukas ito. It's Zeus. How's my beautiful sister? Humalik siya sa aking noo. Bamantong hininga muna ako bago magsalita. So far, I'm good naman. Sure. Yep. Ikaw, what brings you here? Akala ko ba may business trip ka? Yeah. Ni-race-chat ko muna so that I can visit you first. Pumunta na rin ako sa bahay niyo, bago ako tumuloy dito. Mukhang nag-e-enjoy na naman ang pamangkin ko. Bakit naman? May mga kalaro na siya kanina. Don't worry, mababait naman ang mga neighbors nyo. Buti naman. Ayaw kasing magpaiwan kanina. Naninibago siguro. Tawagan ko na lang mamaya si Dina, para kamustahin sila. You know that Mr. El Greco is here. Oo naman. Siya nga ang unang nakasira sa araw ko. I know, and then, wala lang. Baka kasi hindi ka komportable. Komportable naman, as long hindi ko siya makikita, ni kahit anino niya. Nakakairite kasi kanina parang walang past na naganap sa amin. It's okay. Don't worry. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko dapat sabihin sa kanya na nagkasabay kami sa elevator ni Gio, tiyak mag-aalala itong si Zeus. Ayaw ko naman siyang mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko, once magkita na naman kami, dapat handa ako palagi. Paano? Alis na ako. Binisita lang talaga kita. Ang sweet naman ng kapatid ko. Sige na, alis ka na, baka malate ka pa. Pwede mo naman ako tawagan na lang kanina. Wala yun. Gusto ko din kasi makita ang pamangkin ko. Nakakamiss lang kasi ang kakulitan niya. Blessed talaga ako sa mga kapatid ko, dahil tinuring nila na parang anak si Giovanni, kaya wala na akong mahihiling pa sa kanila. I'm so blessed to have them. Mag-girlfriend ka na kasi. Hindi ka na bum about Zeus. Sige na ate. I'll go ahead. Aces pag-iiba neto. Sige na. Ingat ka. Basta Zeus pag meron na ipakilala mo sa akin ha. Love you. Sira. Bye ate. Love you. Ingat kayo. Naiwan akong nakangiti sa pag-iisip ng kung ano-ano. Iniisip ko kasi kung magka-girlfriend na si Zeus, gusto ko yung babaeng simple lang. Mayaman o mahirap man ito ay okay lang sakin, as long mabait ito. Kung saan masaya ang mga kapatid ko, doon na rin ako sasaya para sa kanila. Makalipas ang ilang oras, hindi ko namalayan na 12:00 na pala ng hapon. Pinindot ko ang intercom, upang sabihin kay Mika na kumain na ito. Wala naman akong iuutos sa kanya, dahil tinapos ko talaga ng maaga ang mga trabaho ko, para makauwi ng maaga. Dadaan pa kasi ako sa mall, upang bilhin ang mga gusto ng anak ko. Ayaw ko siyang ma-disappoint, iyon na lang kasi ang pangbawi ko sa kanya, lalo na sa darating na linggo, ay baka busy din ako. Nirelax ko muna ang mga paa ko sa ibabaw ng center table, at sinandal ang aking batok sa sofa. Para maka-relax ako kahit papano, ipipikit na sana ako nang may kumatok sa pintuan. 3 katok ang narinig ko. Hindi ko muna binuksan ang pinto. Naghintay muna ako kung may kakatok pa ulit. Nang makasiguro na wala na, lumapit na ako sa pintuan, at binuksan ito. Bumungad sa tapat ng pintuan sa sahig ang isang paper bag, na may lamang pagkain at isang bouquet ng flowers.
Bago ko ito kinuha ay tumingin muna ako sa paligid. Wala naman si Mika, at walang katao-tao sa labas. Kaya kinuha ko na ito. Nilapag ko ito sa lamesa. Tiningnan ko ang bulaklak, kaso walang may nakalagay na card. Inamoy ko muna ito. Sino naman kaya ang magbibigay sa akin ng ganito? Pagkatapos ko amuyin ang bulaklak, kinuha ko naman ang paper bag na naglalaman ng pagkain. Mas nagutom ako sa amoy ng pagkain. Iniisip ko na baka galing kay Dale. Siya lang naman ang mahilig magbigay ng bulaklak sa akin. Pero pinagtataka ko bakit wala siya. Siguro inutos lang niya ito. Imbes mag-isip pa ay kinain ko na lang ang pagkain. Mamaya ko na lang siya tatawagan, para magpasalamat. 3:00 na ng hapon nang maisipan kong umuwi na. Tapos ko naman lahat ng trabaho ko. Sinabi ko din kay Mika na pag wala na siyang gagawin, ay pwede na siyang umuwi ng maaga. Gaya ng pangako ko sa anak ko, ay tinupad ko ang hiling niya. Naghanap talaga ako ng gusto niyang laruan, inilibot ko talaga ang mga toy store dito sa mall, upang makahanap ng sasakyan at motor. Gustong-gusto kasi niya ang mga sasakyang laruan. Matapos mabili ang gusto niyang laruan at pagkain, ay naisipan ko ng umuwi. Usual masayang-masaya ang anak ko. Binigyan naman niya ako ng maraming halik sa mukha. Sumagi tuloy sa isip ko ang ama niya. Ewan ko bakit naisip ko siya. Basta bukas ay maaga na lang ako papasok, at baka makasabay ko na naman siya sa elevator. Mababaliw talaga ako pag nagkataon.